Oh, I want something just like this. I'm in love with the shape of you. We were staying in Paris. Despacito. You between my arms. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Tell me how did you get so cold? I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. No lie. I wanna hear you singing. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Good evening, good morning. How's everyone? Kamusta lahat ng buong mundo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Andito na naman po ako para magbahagi sa inyo ng mga ini-experience ko sa everyday kong buhay. Anyway, today is December 12, Tuesday, 1:50 p.m. in the afternoon, and the weather is 47 degrees, sunny but cold, of course. Okay, it's not that busy today, busy in the morning, but it's kind of slow this afternoon. But I was doing my laundry at the same time and do my cooking after this video. So anyway, today we're talking about we're planning to do our normal activities, because every day is like getting tough. Like every day we experience a lot of, you know, loneliness and sadness sa buhay. Pag titingnan nyo kami is like very normal kaming tao, but honestly deep inside is like we're bleeding. Talagang hindi madali ang ganitong buhay, but we keep going, you know. Like I said, the morning is really hard for me. Talagang every morning is like hindi ko maiwasan na hindi ako malungkot. Doon ako na emotion sa morning at saka kaya ang hirap-hirap ko tumayo sa umaga, but I'm so happy na meron akong mga client. Otherwise, parang hindi na ako tatayo, you know. Parang dahil sa trabaho ko, I have to force myself to get up and keep going, you know, ang buhay. Anyway, pag sa mga normal na tao is like this is only, you know, nothing. Like pwede kang gumalaw ng katulad ng dati, pero hindi yun madali talaga. It's really hard to explain, but I was the same sa mga taong like before na wala pang nangyayari sa buhay, na napakadali lang sabihin ng mga bagay-bagay, pero hindi ganun kadali, honestly. Kaya pinapaalam ko lang sa inyo na kung hindi namin gagawin yung tamang dapat gawin, ay talagang kami ay mabubuhay na lang ng parang walking dead. Yun ang feeling mo talaga if this thing, you know, happen to you. Talagang is not easy. Kaya talagang we're trying to do our best, pero talagang mahihit ka anytime. Just like this morning, like every day ako ngayon, I feel like down. I feel like, you know, talagang hindi mo maiwasan na hindi ka luluha, just to think about na hindi mo na makikita yung anak mo. Just to think about na kung paano nangyaring mawawalan ka ng anak. Until now, I'm still hoping na nananaginip lang kami, na ito ay nightmare lang, but you know, we're just hoping. I don't know kung nasa real world ako right now or what, but like I said, hindi ko ma-imagine na this thing is gonna happen to our life. Anyway, kahapon nag-vlog ako sa park, nag-video ako doon, doon ako nag-lunch by myself.
sa loob ng car kasi umuulan naman, kaya it's okay, maganda naman kasi at saka wala nga lang tao, but it's okay. Mas feel ko yung ganong weather, mas feel ko yung ganong situation na wala akong distraction, walang tao. I don't know, parang mas quiet, mas gusto ko na ngayon yung quiet, not like before. Gusto ko sa maraming tao, pero I have to force myself again. Kaya nag-uusap kami ngayon ng asawa ko, what we gonna do. I think we have to go back to our routine. We have to go back sa mga activities like kahit malamig, kasi we usually camping kahit na nag-i-snow, kahit na bagyo, na-try namin lahat yan eh. Kasi gusto namin ma-experience kung ano yung feeling under the bagyo, under the yung mga snow, paano kami mag-survive. Actually, pag nag-i-snow, one night lang kami talaga, hindi kami nag more than one night, kasi ang problema ko is yung bathroom, kasi ang hirap maligo, ang hirap magbanyo, yung tatawid ka pa go to the restroom nang nag-i-snow, tapos freezing, alam nyo, iba ang lamig sa gabi. So but nagsusurvive naman kami sa loob ng tent, but kailangan complete gear ka. You have everything, like you have heater, talagang yung mga gear mo is para talaga sa ganong weather, like yung heavy yung mga sleeping bag mo, may heated blanket pa kami, and then aside from heater, kasi talagang sobrang lamig. Kahit nga nakaganon pa kami, ang lamig pa rin, kaya lang masarap siya mag bonfire kasi maganda, yung init niya, masarap mag-explore. So yun yung mga talagang nakakamiss ng mga dati namin ginagawa, and usually the reason it's really hard to do that activities anymore, because every time we go somewhere, I always send a picture to my daughter na pakita sa kanya what we doing, and she was very happy. Lagi niya sinasabi na send us a lot of pictures. So yun yung mga ang hirap ng gawin, but good thing we have social media. Yung mga hindi ko nagagawa, hindi ko na isi-send sa kanya, and I can do it through dito sa social media, like yung Facebook, nagre-reels ako, talagang lahat ginawa ko na. Para itong YouTube na sana nga tangkilikin ng mga tao, kaya lang syempre right now since the weather is not cooperating, so na lang muna, ganito, talking, and then mga lang, suggestion lang kung ano yung mga ini-experience namin right now. And anyway, malapit na yung aming party. It's gonna be next week. We have annual Christmas party na usually ginagawa namin to every year. So actually hindi pa sana ako ready mag-party because this thing happened to nanay, but the thing is naisip ko it's okay, so, kasi si nanay ko gusto niya naman yung happy na lang. So hindi ko na yung usually hanggat di tayo nagbababang luksa, hindi tayo nagpa-party, but since kailangan ipagpatuloy yung buhay, kailangan i-divert lahat ng mga sadness, so I decided na sige lang, i-continue lang para naman for a while maging excitement naman ang buhay namin, exciting ang buhay, kasi wala na, para bang we'll figure out talaga how we enjoy our life, kasi kung hindi namin gagawin, napaka-miserable na talaga ng magiging buhay namin, especially right now. Tignan nyo, most of the time I'm home right now. While I was doing this video, I'm doing my laundry, kaya medyo maingay, kaya hopefully hindi nakaka-bother ito sa inyo. Pero plano ko
magpunta na sa mga places para mapakita ko rin sa inyo yung mga lugar around here, para mailagay ko na yan sa mga videos ko, para pag when it's time to retire, let's say, kung swertehin at kung saan kami mapadpad, at least meron na kaming mga magagandang alaala dito sa mundo, lalo na dito sa lugar namin, na sana ito yung mga isa sa mga regret ko, na sana ginawa namin nung andito pa yung anak ko. Sana we had chance to travel para may marami siyang maiwan na alaala, pero hindi naman ganun kasi kadali, at saka hindi naman natin alam na ang aming future ay ganito. So, and beside, ang hirap din pala, kasi yung mga video is really hard to watch, especially pag nakikita ko yung anak ko, parang hindi ko pa kayang makita siya sa video. So, siguro hindi pa lang kami ready at this time, pero yun nga ang mga naging regret ko nung andito pa yung anak ko. Sana lang nakapag-travel kami, sana lang hindi ko inisip yung kanyang mga dapat expenses like going to college, pero gano'n naman talaga kasi ang buhay, we have to be reality, diba? Kaya lang hindi ko nakita na ganitong mangyayari, dahil wala namang talagang nakakaalam kung mangyayari ganito. Kaya nga, like I said, until now I'm still hoping na someday magising ako na this is only a nightmare, na hindi totoo, kasi parang hindi talaga totoo. Yun talaga ang ramdam ko. Anyway, natututo na ako ngayon kahit papano, natututo na ako paano ito yung pagsasalita sa harap ng camera, at saka inaaral ko yung photography, yung paano mag-shot ng mga spot, kasi you know, it's not my talent, but the thing is I'm trying to do my best na ma-entertain ko naman ng mga tao. Kaya ito, nag-i-invest ako ng gamit para magawa ko lahat yung mas magandang picture, at saka yung content ko, you know, kasi ang hirap din pala kung wala ka ring mga gamit. But anyway, actually hindi ko naman minamatay yung mga iba na, you know, pwede naman natin gawin yan kahit ano. Kaya lang, kailangan ko lang talagang matuto paano sa magagandang spot, magagandang effect, magagandang kulay, lalo na yung mga editing. It's a lot of work, kaya ang dami kong aaralin, but I am willing to learn. Kaya lang, napaka-iksi ng aking time, kasi I'm always busy, kasi I'm still working full-time, and then I'm trying to do our chores dito sa bahay, kaya talagang i-squeeze ko lahat yung mga bagay na yan. And like I said, mas gusto ko naman kasi na divert ko yung brain ko, kasi hindi stressful itong ginagawa ko sa ganito, kasi nakaka-release ako. Kasi kung ang gagawin ko lang maglinis, magluto, pag napapagod ka, nagagalit ka, kaya sometimes kailangan din natin ng break. Kaya ngayon, ang feeling ko ngayon, lagi akong nakikiramdam kung feel ko maglinis, feel ko kung ano, kaya lang talagang parang nawala ka talaga ng drive talaga na gawin yung mga bagay na yun. Parang ang iisa na lang ang focus mo. Kaya ito, right now, actually, ang focus ko lang talaga ito, mag-reels, humarap sa camera, at saka kaya nga gagawin ko tong mga bagay na mag-video ako outside, para mapuwersa akong lumabas, para mapuwersa akong may gawin, you know. Alam nyo, it's sad kasi ngayon lang ako bumili ng mga valuable kong gamit para lang gawin ko tong pagbablog ko. Kasi hindi ako bumili ng mga gamit, kasi first of all, hindi naman ako very in sa technology. So, bumili ako ng mga gamit para lang magawa ko ito.
And I'm so very excited kasi ngayon at least pwede na akong I'm not worried na something's gonna happen like before, you know. I always, you know, make sure na meron akong enough na pera in case of emergency. Nung nag-aaral ang anak ko, I have to make sure na hindi siya mabibitin sa aral niya. I have to make sure pag nawala kami, meron siyang kahit papaano maiiwan namin. At tapos at the same time, yung nanay ko, kailangan niya pa rin ng tulong. Now that yung free na ako sa mga ganyan, I don't care anymore. Kaya ito, this is my first time nga, like I said, na bumili ako ng mga gamit para sa sarili ko. Kasi wala na akong iniisip na pagkakagastusan ko, paghahandaan ko. Except sa aming dalawa ng husband ko. But anyway, we know already what we're gonna do. Kaya para bang na-lesson na ako ng worries, you know. I don't know, that's how I feel. At saka parang nawalan ako kasi ngayon ng emotion. Parang lahat is like, dati ang mga client ko, pag may mga problema sila, ano talaga, parang apektado ako dun. Nadadala ko yun na yung talagang ang emotion ko is like awang-awa ako. Pero ngayon honestly nag-change lahat ang ano ko sa buhay. Actually since this thing happened to my daughter, ang dami sa akin nag-reach out ng mga maraming taong nag-share sa akin ng mga hindi ko inaakalaing nag-experience sila ng ganong kahirap, you know. Pero parang normal lang ako. I don't feel any emotion na, I don't know, baka ngayon lang. But anyway, hindi ako masyadong nasasaktan, naapektuhan. Para bang kasi feeling ko sa sarili ko is like, mas mahirap pa yung pinagdadaanan ko. But actually, kung sa akin din mangyayari yung mga na-experience nila, it's really hard. Kaya, ngayon ko lang malaman yung mga taong nagkakaroon ng anxiety and depression is totoo pala yan. Akala ko noon parang sa akin ang anxiety and depression is busy mo lang yung katawan mo, think positive, gawa ka ng mga magagandang mag-activities ka, mag-exercise ka, okay ka na. Pero hindi pala ganun kadali yun. Ang anxiety pala and depression is like, kahit ayaw mo, nararamdaman mo pala yan talaga. Kusang sumisiksik sa utak mo na napakahirap kontrolin. Kaya ngayon ko lang naintindihan kung bakit ang mga tao ay may ganyan. Kasi ito na yung pinagdadaanan ko. Just like this morning, you know, I was like, doon pa ako sa bed, pero basta na lang ba feel mong iiyak ka, gusto mong umiyak kasi gusto mong magalit, pero kanino ka magagalit, galit na galit ka, pero hindi mo alam kung kanino ka galit. Tapos yung feel mo yung pain mo sa sarili mo na hindi mo alam kung paano mo matulungan yung sarili mo sa nararamdaman mong sakit. There's a time nga na feeling ko nagpa-panic attack ako. Pero alam ko it's only a panic attack kasi nagkakaroon ako ng chest pain, hindi ako makahinga. Pero ang alam ko naman na part lang yan ng pinagdadaanan namin, na lumilipas din naman. Pero honestly nararamdaman ko yung hirap talaga, na ang bigat-bigat ng dibdib ko, ang sakit-sakit, you know. Pero pinapakiramdam ko yung sarili ko, wala naman akong talagang chronic na sakit sa puso. I know I have bradycardia, pero hindi ko naman yun hindi naman yun ang cause, you know. Kaya alam ko na it's part of my anxiety. But the good thing with me is magaling ang brain ko eh. Believe ako sa brain ko kasi I can help myself. I mean, I can divert, you know, my brain sa ganong situation. Kaya sa awa ng Diyos nakaka-survive ako. Iiyak ko lang o iano ko lang yung sarili ko, i-release ko like what I'm doing right now.
okay na naman ako, although maya-maya bigla ka na namang makakaisip ng kung ano-ano kasi mariramdaman mo kasi sa paligid mo, makikita mo mga gamit, lahat, picture at saka yung mga ginagawa mo. All day ako dito but I never turn on my TV, no music kasi I feel like masirap ako pag may mga naririnig akong ganon. I rather be quiet na lang muna. Kaya hindi katulad noon pag wala akong magawa sa buhay ko is I practice yung dancing, singing, lagi akong active sa mga ganon. Kulang nga din yung oras ko kasi sisingit ko pa yung talagang consistent ako sa exercise ko at saka I love to dance talaga. So ngayon parang hindi ko na alam, behind na ako sa kung ano man yung mga uso ngayon na mga music, anong usong mga dance ngayon. Parang lahat yan na naglumampas sa akin ngayon parang hindi ako interesado sa mga bagay-bagay. But anyway, I'm trying pa rin. Hindi pa naman ako ganun ka desperate sa buhay. Kaya yung party namin before, I was so excited, kahit na busy ako, I was so excited na magkakaroon kami ng party kasi alam ko na excited yung anak ko, uuwi siya. Excited siya kasi dadalhin niya lahat ng mga kaibigan niya. Pero ngayon talagang ang Pasko sa amin ngayon is very normal day na lang kasi hindi nga namin ma-feel yung sadness after yung happiness at saka mas masakit sa amin yung ngayong itong mga okasyon. Every occasion sa amin is not exciting anymore, nakakalungkot talaga. Yun lang yung nararamdaman namin pero lumalaban kami kasi andito pa kami pero like I said, itutuloy pa rin namin to para lang meron kaming pinag-aabalahan, pinag-aaksyan ng panahon at saka only way na makapag hang around kami sa mga tao, sa mga crowd kasi kung ganito na lang everyday is not healthy. Kaya we're trying to do our best. Mag-quick-clip ako dito ng mga picture during nang andito pa yung anak ko para makita nyo kung anong paano siya, how happy she is pagka nagpa-party kami. So pakita ko, insert ko dito yung mga videos, kaya maybe insert ko sa last or in the middle, kaya please tapusin nyo yung video para makita nyo kung gaano kasaya yung party namin every time we have Christmas party or any occasion na ginagawa namin dito sa bahay or sa outside sa mga party rooms, kaya gusto ko yun i-share sa inyo para makita nyo. Pero video hindi ko pa kayang tingnan, like I said, so mga picture na lang muna ang pwede kong i-share to everyone. And then after this picture and then I will start ko na yung story ng anak ko when she was before she was born. Kaya lahat yun iniisip ko na paano ko gawin once I get my gadget para pwede ako mag-video outside, yung hindi maingay, hindi yung at least saririnig ng mga tao. So nire-ready ko na yung mga bagay na yun para kami ng asawa ko meron din kaming puntahan, balikan yung mga dati naming tinirahan, dati naming lugar, dati niyang ginagawa. Talagang gusto kong i-share ko sa inyo yon until sa
hanggang ngayon na dalawa na lang kami uli para later on ma-remember pa rin kami ng mga tao, although alam ko naman na yung genes namin ng asawa ko ay na-stop na kasi isa lang anak namin, wala na kaming magiging next generation. But the reason I'm doing this video para alam ko naman nag-stop na yung susunod sa ano namin, sa blood namin, although kahit pa paano may mga kapatid, pinsan, pero it's still the same, ay still different, hindi yung talagang yung sa amin galing, kasi wala naman kaming apo na magpapatuloy sa kwento namin. So ililib ko ito sa kahit sa social media na lang, at saka I want you to let you know na who is my daughter, kung sino siya at bakit siya napaka-importante at sobrang hirap namin na nang nawala siya. Okay, so hanggang dito na lang muna. So sana panoorin niyo yung next kong video, lalo na pag na-start ko na yung bago ko siya ipanganak hanggang sa mawala siya. Okay, so thank you so much. So please, kung di pa kayo nag-subscribe, please do it, and mag-share na rin kayo and like, and please hit the notification bell para updated kayo. So syempre alam ko napakahirap nang nag-uumpisa sa ganito, but I will do my best. I am very very patient na someday mapapanood din ng iba ito, at saka sana huwag kayong magsawa. Okay, thank you so much. Ingat kayong lahat. I love you all, and thank you sa pag-subscribe. Thank you sa pagbibigay nyo ng time to watch my video. Okay, take care everyone. Have a good day, and God bless us. Thank you.